sa likod ng obra maestrang ito. Mamaya po ay bibigyan natin ng isang pagkakataong magsalita. Pero sa ngayon, bigyan natin siya ng isang masigamong palakpakan. Ang direktor ng The Kingdom, Direk Mike Tubiera. At mga kaibigan, ang State of the Kingdom address ay live ngayon sa social media pages ng MQuest Ventures, APT Entertainment, TVJ, TV5, RPTV, Buko, Sari Sari, I1 News, 1PH at Signal TV. At mapapanood rin po kami sa YouTube channels ng TV5 at TVJ. At mamaya po, abangan dahil masasaksihan nating lahat ng buong bayan at ng buong mundo for the first time ang official trailer ng The Kingdom. Kaya, eto sana tayo dapat. May sarili tayong culture na walang influence ng iba. The story itself is solid. Pag gumagawa tayo ng pelikula, we wanna be able to feel yung eagerness mo to know about the film. And I can safely say, that with The Kingdom, uuwi ka na mag-iisip na ano ba talagang pwedeng nangyari sa buhay natin mga Pilipino if given a chance. Ito yun, dinidepict nyo yun, the what if we were not conquered. Yung konsepto ng Kingdom, nag-umpisa siya around mga 4 years ago. Actually, it was going to be a series muna. Tapos for whatever reason, hindi namin siya naihanda in time. So medyo dinelay muna namin and we were planning to do it again in the future. Sa aming creative team and Direct Mike, we were thinking we wanted to do a project na mag-i-inform sana sa electorate. Naisip namin na gumawa ng isang palabas na magsasalamin nung ganon, yung sentiments ng ating mga kababayan, and inspire them to think critically about their future, about their country. And then, beginning of this year, may naisip lang ako na sabi ko, sandali lang, bago natin gawin series, what if we submit it to the Metro Manila Film Fest? Medyo sinuwerte at napili. Kaya sabi ko, well, wala na tayong choice, go na natin to. Start big, kumbaga. So when I get to meet Direct Mike, ang sinabi lang niya ay, ang pelikula ay Uncolonized Philippines. And I said yes, right there and then. I normally speak with my mentor, si Roddy Lacap. Sinabi ko yung kwento sa kanya. Yung Glorious Past, ginawa na ito nila Dr. Jose Rizal, nila Andres Bonifacio. Binalikan nila yung Glorious Past para ma-decolonize sila laban sa pananakop ng Espanya. So tayo din, ginagamit natin ang ating Glorious Past, yung panahon ng Malacan, para ipakita natin sa mundo na matayog ang ating kabesnan bago pa man tayo sinakop ng mga Kastila. There was a need to ensure that we were familiar with the pre-colonial culture and what aspects of that culture can realistically be brought into the present day. Sa ating kultura sa nakaraan, maraming unknown kasi hindi naman lahat dinescribe ng mga Kastila sa pagkadating nila. Dito na pumapasok yung merong basis pero kinakailangan meron ding artistic license. Yung makikita natin sa screen, yun na yung parang combination ng napag-aralan namin as truthful historical fact at yung mga what if na dinesign na namin based on mga feeling namin ito yung gagawin sana. Ang gusto namin gawin is that all creative decisions, If we do it really well, what a gift, right? What a gift to the Filipino movie fan. sana may marikindle sa kanila na sense of patriotism. You remember how beautiful our language is, how beautiful our music is, how beautiful our art is, all the way to how we used to speak to each other. Yung mga detalye na yon are all parts of culture. So sana, pag napanood ng mga tao, para matandaan nila, ay galing talaga na kultura ng Pilipino. woo! Very exciting at pasilip pa lang po yan pero kita-kita na natin ang husay sa paglikha ng pelikulang ito. Plot, check. Production, check. And we all know that this is another film that would make all of the Filipinos proud, lalo na kapag napanood na ito sa buong mundo. Pero bago po tayo tumuloy mga kapatid, sa mga susunod na bahagi ng ating programa ay napakilala sa atin ng isang kakaibang perspektibo ng ating bansa, pati na rin ang mga kwento ng kapangyarihan, pamilya at pag-ibig. And we'd also like to acknowledge
the valuable contribution, trust, and support given to the kingdom. Please rise to be acknowledged and say hi to our media friends, starting off with Miss Jane Jimenez, Papa P, Piolo Pascual, and Bossing Vic Soto. Of course, we'd also like to call in the Director of the Kingdom, Direct Mike Cuviera, to please join us here on stage. Seems we're all set, pero bago po tayo pumunta sa ating question and answer with our friends from the press, mayroon po akong ilang katanungan sa ating cast and kay Direct Mike din. Sa ating pong cast, kung maaari lang po, if you could tell us a bit about your character, and as a follow-up question na rin kung kayo po mismo ay mabubuhay sa isang kaharian tulad ng nasa pelikula, sa anong antas ng lipunan nyo gustong mapabilang at bakit? So, you have 10 seconds to decide. The timer starts now. Sino po gusto mauna? Zion, you wanna go ahead? Can you tell us about your character, please? Ako po pala dito si Felipe, ang apo ni Lacan Mabrisik. Ang karakter ko po dito ay nagsisimbolo ng katatagan at tradisyon ng Pilipinas na hindi nasakop ng kahit sinong dayuhan. Lupit naman siya. Wow. Thank you, Zion. And Nico? Magandang gabi po. Dito sa pelikula, ako po si Tarek. Ako po yung maaasahan at nakakatawang utusan ng royal family. But most especially, close po ako sa character ni Sue Ramirez na si Dayang Luwalhati. And Nico, yung follow-up question natin. Yes. If you were really to live in a space na tulad ng sa pelikula, anong antas na Siguro middle class, yung sa gitna lang, para just right. Just right, Saks lang. What about you, Sid? Okay, ako po si Sid Lucero at dito sa pelikula, ang papel ko ay si Magad Bagwis. At siguro in a nutshell, ako yung namamahala sa mga business dealings between the Datus and sa sub-governments ng kaharian. And to answer your second question, doon din ako sa middle class. Doon na din ako nasanay. Saks lang. Thank you, Sid. Ladies? Hello, good evening everyone. Ako po si Sue Ramirez at gumaganap po Sue Ramirez po. Hello po sa gumaganap po akong Dayang Luwalhati dito sa pelikulang The Kingdom. Ako po ang pinakabunso at paboritong anak ng Lacan. Sa Disney Princess lang po ako dito. Opo, malapit na malapit sa totoong ako. Malayong-malayo po. Pero maganda sa journey ng character ko is mamumulat siya sa mundo na hindi niya nakasanayan. Yun yung magiging challenge. Parang akala niya yun na yung mundo. Meron pa palang mas malaki at mas komplikadong mundo sa labas ng kaharian ng Malaya. And Sue, if you were to really live out, as in sa totoong buhay, yung The Kingdom. Okay na akong Dayang. Thank you po. Thank you, Sue. Christine? Yes, hello. Ako po dito si Dayang Matignas. Ako po ang anak ni Lacan na feeling responsable sa lahat ng bagay, hindi lang sa pamilya kundi sa buong kaharian. At yun, tungkol sa question, ang antas ng lipunan, siguro ang pipiliin ko ay maging isang dayang na rin. Kasi ayoko na rin mahirapan sa buhay. Magpapakatotoo lang naman. Thank you, Christine. What about you, Piolo? Ako po si Piolo Pascual. At ang role ko po dito ay si Sulo, isang itinatwa. He's an outcast of the society. So, yung bubog niya sobrang lalim kaya hindi siya nakaabot sa kaharian. At yung nang pinanggagalingan ng pait, yung galit, at yung sa buhay niya na parang wala akong tattoo dito, so makikita ninyo na talagang hindi siya member ng society. So to answer that question, if I were to have a voice
I would want equality na lahat ng tao pinapakinggan kahit anong antas ka pa sa lipunan. Alright. Thank you very much, sir. And Bossing. Ako yung kaibigan ni Piolo Pascual. Ako yung king ng kingdom, si Lakan Makisig. Ang Lakan na naiipit sa dalawang mundo. Mundo ng tradisyon at heritage at kultura at mundo ng pamilya, yung mga tunay na nararamdaman na galing sa kanyang puso. So nandun siya sa gitna. Hindi niya alam kung ano papaguran niya. Tradisyon ba? O yung sarili mong pakiramdam sa buhay. At kung ako papipiliin, siyempre, Lakan. Siyempre, bakit pa iba? And Bossing, maraming salamat po. Direct Mike, this is such an epic, parang a film of epic proportions. Gusto lang namin malaman, ano po po yung inspirasyon behind the creation of this film? And as a follow-up na rin, Direct, what was the biggest challenge in transforming this unique idea into reality? Meron bang particular na eksena or an aspect of the film na talagang nahirapan po kayong buuin o